So good morning class or good evening. Sir Arwita here, and I am here to teach you the mean, median, mode of our central tendency. It is only our short recap, so let's go! Dumako na tayo sa pinakauna nating yugto kung saan kukunin natin ang value ng ating mean. Ano nga uli ang ating mean? Ito ay ang average ng ating data. Mayroong formula ang mean kung saan ito ay mean equals to summation of x over n. So bibigyan ko kayo ng example. 3, 5, 7, 2, 3. So, gagayahin lang natin yung formula natin. X, which is yung mean, summation of x over n. Then, distribute natin. 3 plus 5 plus 7 plus 2 plus 3 over, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5. Pagsama-samahin natin. 3 plus 5 is 8, plus 7, 15, plus 2 equals 17, plus 3 equals to 20 over 5. 20 divided by 5 is 4. So, ang average natin ay 4. Dumako na tayo sa ikalawa nating parte kung saan ito ay median. Ano nga uli ang median? Ito ay ang middle value ng ating data. Bibigyan ko kayo ng example. 3, 5, 7, 1, 2. So, ang una natin gagawin is i-arrange natin sila into ascending order. Start tayo sa 1, sa 2, sa 3, sa 5, and 7. So makikita nyo, meron tayong middle value pag tinakpan natin yung 1 at 7 at 2 at 3, which is yung 3. So ang median ng ating value ay 3. Paano kapag dalawa ang ating median? So ilagay natin sila into ascending order. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Subukan muna natin silang takpan. 1 at 7, 2 at 5. So sa gitna ay 3 and 4. Sa median, may sinusunod tayong step or formula sa pag-solve kung dalawa ang ating median. Median equals to x sub 1 plus x sub 2 over 2. Kopyahin lang natin. 3 plus 4 over 2. 3 plus 4, 7 over 2. Or 3.5. Ito ang ating median. Ako na tayo sa ikatlong yugto ng ating central tendency kung saan ito ay mode. Ang mode ay isang value kung saan ito ay pinakamarami sa isang data. Nagbibigay tayo ng example. 12, 18, 12, 5, 18, 9, 18. So, pansin nyo sa ating data, pinakamarami ang 18. Therefore, ang mode natin ay 18. Ngunit, papaano pag dalawa ang ating mode? So, makikita nyo, ang 12 ay 3 at ang 18 ay 3 din. So, ang magiging sagot natin ay parehas sila na 12 at 18.